maapot ng lahat ng tao. Yan ang sa mahabang panahon ng tinrabaho ko. Kaya ito yung puntos. If there is economic justice, there will be economic prosperity in society. So, if there is economic injustices, there will be poverty in society. Ang problema mo ng lipunan natin, economic injustice. Lilinawin ko yan. Bukas inipita ko ako ng UP, ng Mila, na magsalita po ko dito. Ang i-discuss ko is economic justice. Lilinawin ko ito. Ang punto ng economic justice ay ito. Lahat sa ilalim ng ating batas, lahat ng Pilipino ay may karapatan sa magandang pamumuhay. Mahirap siya, mayaman siya, marunong siya, hindi siya marunong. Karapatan na ang lipunan ito ibigay sa lahat ng tao ang ganitong pamumuhay. Pag hindi ito ibinibigay sa lahat ng tao, meron injustice sa lipunan niya. Kung lalagyan natin ngayon ito ng pondo, kung saan tayo narito ng mga Pilipino, dumadami ang kayamanan ng lipunan natin ngayon. Maraming pera gobyerno. Ang reserve fund natin, $200 billion. Ang pumapasok na pera sa atin ngayon. Ang pinakamalakas na kita ko ngayon, electronics product, may export sa China. Kaya marami ko talagang pera ngayon ang bansa natin. Pero ang punto, bakit hindi makalunod sa ordinary people? Ito punto. Tingnan nyo yung institusyon na magbibigay sa mahihirap na Pilipinong manggagawa, na mabibigyan siya ng share dun sa kinikita ng mga industrials. Ang batas ng sabi, wala tayong batas na sasabihin dun sa graduate, pag nagtrabaho ka, ma-regularize ka. Ang batas ng sabi, contractualization ba? Habang buhay ka nang hindi ka naging regular. Asa ang gusto? Pangalawa, hindi mo ako politika, ako ba'y galing sa eskwalahan. Ang mission ko siguro, linawin ng pag-mission ko. Kasi masyadong nakakalituan dyan. Pangalawa yun yung employed na sektor ng lipunan. Yung employed na yun, na hindi na-regularize, siya pa rin nagbabayad ng taxes. At ang tax na binabayaran niya, kinukuha yung tax sa income niya, at pagkagastusin niya yung nakakarampot na kita niya, kukuha pa rin sa ng tax sa consumption niya. Kaya ang lipunan natin, double tax. Tinax yung income mo, tinax pa yung consumption. Asa ang hostisya doon? Samantalang yung mga mayayaman, narinig niyo ba na diniscuss sa Congress yung rent law? Yun ang kita ng mayayaman sa lipunan natin. Diniscuss ba yun sa Congress? In-agenda ba yun ng Senate President? In-agenda ba yun ng Speaker of the House? Pag hindi i-agenda yun, hindi ma-address yun. At kung wala tayong batas doon, paano ma-i-address yung injustices na yun? Habang panahon na tayong ganito. Ang ito pong Freedom of Information Bill, papunto ito sa justice eh. Kasi kung ako lang ho, sa bayan namin, gusto kong malaman kung saan dinadala ng mayor namin yung pera natin. Ayaw bigyan ng financial statement. Hindi sa magbigay. Ito ho, all throughout the country. Pangalawa po, yung hindi pwedeng i-employ. Hindi mga nahihirap na Pilipino. Hinahanap ko natin bakit naghihirap sila eh. Yun know, ang thesis natin eh. Yung hindi pwedeng i-employ, sino yun? Yun yung mga kapatid nating tribo na nasa tundo. Kapatid nating mga mangingisda na nabubuhay sa pangingisda, etc. Sa Korea po, maunlad na lipunan sila. The most comprehensive social security system in South Korea. Kasama po doon yung mga marginalized sector ng society. Meron ba tayong programa? Meron ba tayong social security system dito sa mga kapatid natin na ito? Hindi po. Actually nga ho, kung ano yung kabuhayan nila, yung pakinubuhan natin. Ngayon, napakalaki ng issue ngayon sa Romblon.
sa Sibuyan Island. Nagbigay ng desisyon ito, maganda ba maisama niyo ito sa media na yan? Kasi ito, mainit ako sa tingin sa probinsya ng Romlan. Nung inanuho ni Governor Firmado, ipinagbawal ang mining sa Sibuyan Island. Kasi yun ang gusto ng mga taong bayan sa Sibuyan. Dahil ang mga tao sa Sibuyan, hindi rin sila employable. Makadepende sila doon sa mga kinukuha nilang pagkain sa dagat nila. Alam niyo po ang minahan, pag nagmina sa bundok, huhukayin yun, yung lupa doon, bababa yung lupa, kasama ng baha. Pagbaba ng lupa na yun hong kabukiran, matatapunan yun ng tubig at saka ng sediments. Yun hong ilog, papaksak yun ng sediments. Alam niyo po ba ang latest na loadings ng heavy metals sa ilog ng Magdiwan dun sa isla na yun? Napakataas. Dapat nga ho, yung sabi ng DENR, hindi ko ba banggitin yung pangalan ng regional director kasi ayaw niya ipakok siya. Kung siya masusunod, dapat paalisin na yung mga tao doon sa paligid. Ano ginawa ng justice system natin? Naglabas ang RTC, court ng probinsya. Dineclare na illegal yung illegal yung direktiba ng governor na ipatigil ang minahan sa probinsya. At kasi ang sabi ng judge, wala daw batas na pinagbabasihan na ipatigil ang minahan sa Sibuyan. Bakit daw ang isang judge sa sistema ng ating justisya may kapangyarihan na gawin ito? Sapagkat sa sistema ng justisya sa ibang bansa, ang desisyon ng judge, siya na subject sa jury. Sa ibang lipunan, pag may jury, hindi makukurap ang judge. Pag may jury, hindi makukurap. Sa ating pong lipunan, ang dali-dali ikurap ng judge kung may kaya kayo. Kaya ang punto dito talong ng problema sa lipunan natin. Kami yung mga ekonomista, sabihin namin sila, kulang tayo ng produksyon, kailangan mag-invest ang mga tao dito sa atin. Hindi mo yun ang solusyon. Ang assurance is, ibalik natin ang justice sa panglipunan, babalik ang kailangan ng bansa. Hindi lang po ako nagsasalita niya ngayon. Yan din po ang crusade ni ex-Justice Renato Puno. Nagsama-sama na po kami ngayon sa isang kilusan na ang tawag ay kilusan makabansang ekonomiya. Kasama po namin yung tatlong bisya. Mabigat po itong problema natin kasi hindi po ito masosolve ng isang presidente. Okay. Bago matuloy ang Professor Emil ng PCB4. Yes, Professor, ano po yung hamon o